So ayan ano mga tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, marami akong nakikita sa comment na medyo magulo daw ang aking paliwanag tungkol sa susi ng Honda Smart Key. So eto, gagawa tayo ng video. So PCX 160 naman yung gagawa natin ng video kasi pare-pares lang naman yan. Honda Click 160, PCX 160, ADB 160, ADB 150, Airblade, yan. Tsaka yung bagong-bago na Honda Click 125. Saka yung dating modelo na Click 150, no. Kasi yung mga motor na yan ni Honda ay nakakiles na, no. So ang susi naman ni Honda, ganyan lang itsura niyan, no. Ganyan lang, iisa lang sila ng susi. Kumbaga iba-iba lang sila ng forma. Ito sa PCX medyo premium, may kulay yung pindutan, pero same pa rin naman ng features tsaka ng function, no mga dudes. So simulan na natin. So eto mga dudes, meron tayo ditong susi. So syempre may dalawang buttons yan. Sa Honda na motorcycle, may dalawang button yan. Eto, answer back. Ang function nito mga dudes para sa alarm, no. Answer back, pang-engage ng alarm, saka pampatay ng alarm. Bawa nagalaw mo, wala mo yung motor. Bawa ayan, i-arm natin, no mga dudes. So testing natin. Kapag ka tumunog yan ng ganyan, ibig sabihin naka-armed na yan, no mga dudes. So kahit malapit yung susi, once na nagalaw yan, tutunog yan, no. Tama. Yan, pampatay. Yan, ito yan. Yan, pagka halimbawa tumunog pa ulit siya ng ganyan, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin yung arm niya, no mga dudes. So ayan, titingnan natin ulit. Yan, no. So ito mga dudes, may feature din to na halimbawa ang motor nyo naman nakaparada sa loob ng bahay nyo. Hindi nyo na maski kailangan na naka-arm or tutunog siya kapag ka nagalaw. Kasi nga, syempre, kapag ka nasa loob ng bahay, kapag ka gabi na, maabala kayo sa pagtulog once na nakadetect lang siya ng ingay na sa tambucho ng, kumbaga, nakadetect lang siya ng maliit na paggalaw, mag-a-alarm na, no mga dudes. So eto, may isang features din yan. I-long press nyo lang yan para mag-silent or yung silent mode ng alarm niya, no mga dudes. Para kung halimbawa ganun nga, nasa loob lang ng bahay or nasa malapit lang, or ayaw nyo nang maingay yung motor nyo kapag halimbawa nasa parking, yan, ito, ilolong press nyo lang siya. Yan, once na nag-red na yan mga dudes, kapag pinindot niya, may red. Tapos kapag hindi silent, yan, tutunog siya, no. Pag hindi naka-silent, yan, naka-green siya kapag pinindot nyo, no. So doon tayo dun sa silent mode. Yan. Kapag nakaganyan mga dudes, hindi natutunog yung motor nyo kapag halimbawa galawin. Or tutunog pa rin pala, no. Ito lang pala, ang ibig sabihin niyan nito mga dudes ay kumbaga pagka halimbawa na i-arm nyo, hindi tutunog yung motor. Kumbaga kanina kapag pinindot natin to, may answer back siya, magtutunog siya pabalik sa iyo, no mga dudes, kapag pinindot nyo yan. So ganun pala ang features niya, no mga dudes, kasi sabi ng may-ari ganun daw, hindi daw tutunog, no. So tutunog pa rin pala. So ayan, ibalik na natin. Yun lang pala ang function nitong answer back. Pwede mong patayin or buhayin yung anong tawag dyan, yung answer back nya. Yan. Pagka ganun mga tools na nag-double na tunog siya, yung tut gumanon siya, ibig sabihin active na yung ano nya, yung alarm nya, no mga tools. Makikita nyo din naman dito sa susi. Ayan, no. Sa mga Honda Click, dito naman sa gauge meron. Ito sa PCX na dito naman yung kanyang indicator kung naka-armed na siya, no.
So dito naman tayo sa function kung halimbawa para ma-detect or ma-detect or mabuhay yung susi. Kapag halimbawa dito naman, ito yung sign na yan, para yan sa signal ng susi, no mga tuds. Kapag halimbawa naka-green yan, ayan may naka-green, kita naman, ma-access mo yan. So sa pag-access ng susi, laging push lang muna ha, push, tapos twist. Yan, ma-on nyo na yan, no mga tuds. Kapag halimbawa naman mga tuds na gusto nyong patayin or i-deactivate yung susi nyo mga tuds, ilolong press nyo lang uli hanggang sa maging pula. Kapag nakakulay pula na yan, hindi na nadedetect ng motor yan, no mga tuds. Kapag ganyan mga tuds, hindi siya naka-arm ha, no? Kahit galaw-galawin natin yan, hindi yan mag-a-alarm. Kailangan pipindutin nyo muna ito. Kapag tumunog siya ng ganyan, hindi pa naka-arm yan. Or naka-arm na pala, mo. Basta ang tatandaan nyo lang kapag may indicator yan na ganyan, yung nagpupula. Ayan o. Kapag nakaganyan na, naka-arm na yan, no, mga tuds. Ito naman, yung dito naman, ibig sabihin niya, nakapatay yung susi, pero nadedetect pa rin itong answer box sa kanong pang-arm ng alarm nyo, no? So, ayan, kapag nagalaw yan, tutunog yan. Ayaw tumunog. So ayun, hindi pa rin pala naka-arm. Kailangan mo din talaga na i-arm yung dalawang tutut na kailangan natin, no. So ayan. So ayan, testing natin. Yan, nakaganyan na. Naka-arm na yan, no. Kapag halimbawa ginalaw natin yan, tutunog na yan. Yung ganun pala, no mga tuds. So sa pagpatay, ganun lang ulit. Yun. Once na halimbawa nakapatay yung susi, kailangan mo pa palang i-arm or ipindutin to para mag-alarma yung motor. Kasi nga naman, kapag halimbawa malapit ka lang naman or saglit ka lang naman, miski hindi mo na kailangan i-arm yun, no mga tuds. Yun din yung isang features, no. So eto, nakapatay susi natin, hindi natin magagalaw yan. Kahit i-push natin, hindi natin ma-access yung susi na to. So dito naman, kapag bubuksan natin, syempre long press lang uli. Basta mga tuds, titingnan nyo din palagi yung indicator nya. Yun yung indicator sa taas, yung kulay green, kung nakapula ba or naka-green. Kasi kapag halimbawa nakapula yan, either pagka dito hindi siya naka-silent mode yung answer back niya, dito naman naka-deactivate yung susi or hindi madedetect ng keyless nyo, no, mga tuds. Kapag ganyan mga tuds, may makikita kayo sa dashboard na ganyan. Sa Honda Click, saka sa Airblade, saka sa mga Click 160, meron siyang indicator dito sa dashboard, no, na ibig sabihin buhay yung susi nyo. So sa ADB may ganyan din naman, no. Tapos yung isa pang indicator, eto, iilaw to. Sa mga Honda Click, saka sa Click 125, Click 160, wala siyang ilaw dito, no mga tuds. Ano pa ba yun? May nakalimutan pa pala ang isa, yung sa Winner X. Iisa din lang ang style niya ng ganyang keyless, no. So ayan, lagi munang push ha mga tuds. Kapag gagamitin yung susi, push muna. Pwede nyo din halimbawa na kapag halimbawa galing kayo sa rides, papatayin nyo. Pagka patay nyo ng motor, halimbawa yan, buhay. Pagpapatayin nyo, pwedeng dito nyo napindutin para hindi nyo naabutin yung keyless nyo, no mga tuds, or yung remote. Kapag nakaganyan mga tuds, hindi pa yan naka-alarm. Or abangan natin mga ilang segundo kung mag-a-arm siya. Hindi siya nag-a-arm. Kailangan mo din talaga siyang buhayin. Yun, kapag tumunog siya ng ganyan, pinindot mo dito, tapos nag-answer back siya,
ibig sabihin naka-armed na yan. Pero nakapatay nitong susi. Kasi yung feature na yun na nakailaw to, pwedeng makalobat din yun kapag halimbawa. Minsan kasi may pagkakataon na hindi namamatay ito, no, mga tuds. Overall, hindi naman ganun kakomplikado ang susi ng Honda. Napakadali niya gamitin para sa akin, no, mga tuds. Kaya nga ipinapaliwanag natin. Tingnan natin kung mag-a-arm. Yun. Pag halimbawa, kailangan nyo patayin, pwede din dito sa susi, no, mga tuds. Dapat naka-on to, no? Yan, naka-green. May tanong din dito sa comment section kung pwede mapatayin yung susi while buhay yung motor. So, testing natin. Buhayin natin si motor. Side stand. So, lahat naman ng scooter ni Honda may side stand kill switch na. Hindi ko lang sigurado kay Dio, yung bagong Dio, kung may kill switch, may side stand kill switch na yun. So ayan, buhay, no. Obserbahan natin kapag pinatay natin yung susi or deactivate natin yan, naka-deactivate na. Buhay si motor. Eto naman mga tudes, kapag halimbawa ganun, kapag pinatay nyo si motor, yan, pinatay natin, hindi natin ulit ma-activate yan. Ayan, o. Buhay natin. Lagi munang push siya. Push. Bago ikutin. Yan, buhay na. Tapos, mga tuds, kapag halimbawa, i-access nyo yung seat, bawa nakapatay. Yan, pwede nyo din kapatayin nyo ng ganyan eh. Hindi nyo maiikot yan. Either pagka nakapatay na ganyan yan, hindi nyo mabubuhay yan hanggat hindi nyo pinupush. Kapag nakatapat sa seat or sa fuel. Pero, mga tuds, kapag nakapatay ang ganyan, pwedeng ilipat nyo dito, pababa, no? Pwede nyo ilipat ulit. Push muna, bago twist, bago isa pa, para mag-on. Yan. Andar na yung motor nyo. Yun. Kapag halimbawa nakaganyan, mga tuds, pwede nyo patayin ulit dito. Hindi nyo na ma-on yan. So, obserbahan natin kung halimbawa mamamatay siya pag nasa seat o fuel. Kung mamamatay ng kusa, no? Ayan, namamatay naman siya. Pagka namatay siya, mga tuds, or namatay ng indicator dito, hindi nyo na ma-access or ma-on yan. Halimbawa, ito, patay. Pagpalagay na natin, naiwanan natin nakalagay ito sa seat. Kasi minsan, pag galing natin sa parking, nagbukas tayo ng U-box, no? May kinuha tayo sa U-box, naiwanan natin nakalagay dito. Ayan, hindi ma-access yan kapag malayo ang susi or nakapatay. Hindi ma-on yan kahit i-push, no? So, pwede siya pababa. Pwede siyang ibabang ganyan yan. Pero kapag nakaganyan, mga tudes, mas maganda lagi nyong i-on ang arm or ang alarm. Kasi dito, kailangan pa palang yon. Pag isang pindot na ganun at nag-answer back siya na ng isa pang toot, naka-arm na yan. Ayan o, kitang-kita naman. Kapag ginalaw yan, ay tutunog na yan. Yun. Yun. Pagka nakapatay na ganun, mga tuds, hindi siya mabubuhay, hindi mag-activate to ng mga tuds. Kasi dito, tingnan natin, nakapatay oh. Pag pinindot nyo yan, nakapatay. So, pagka madali ang sabi, kailangan naka-green to para ma-access yung
pindutan or yung keyless, no? Pagka halimbawa ginagamit nyo in the day or sa nagra-rides kayo, mas maganda lagi naka-on para hindi hassle kapag halimbawa hindi nyo na kailangan abot-abutin ng susi, no? Ang kagandahan dito mga tudes, kapag nakaganitong keyless kayo, ayan, while after ka halimbawa galing kayo sa rides, yan, lagay natin sa bulsa natin yung susi. Patayin nyo lang ganyan yung susi nyo. Side stand. Sabi side stand. Tapos iiwan nyo na yung motor. Ayan. Halimbawa ganyan. Iiwan nyo na. Okay lang yun. Hindi na ma-access yun. Ayan mga tuds, kapag ganun na narinig nyo na tumunog yung motor, ibig sabihin naka-armed na yun, no, mga tuds. So ayan, lapitan ulit natin si motor. Pagbalik nyo, syempre, naka-on yung susi nyo, rekta rides ka na, no, mga tuds. Yan. So, dito naman sa sunod, pag-aralan naman natin, or ituturo ko naman sa inyo, yung sa pag-lock ng manobela naman, kasi laging wala yun dun sa reviews natin nung nakaraan, eh. So, paano ba mag-lock nitong mga keyless ni Honda? So, typical na susi pa rin naman siya. Yan, halimbawa, ipaparking nyo na si motor. Pag halimbawa, nakapatay na ganyan, basta nakapatay na ganyan mga tudes, or wala yung susi, hindi nyo maiikot-ikot yan. Laging push muna, push. Para ma-activate nyo. Kapag pinush nyo yung ganyan, iilaw na yan, syempre. Pwede nyo yung i-on, ilipat sa seat o fuel. Tapos, pag ilalak, syempre, ililigo nyo muna yung manubela, tapos ipupush yung ganyan, no? Yun, nakalak na yan. Yan, kapag ganyan na, yan, nakalak na yan. So tingnan natin mga tuds kung kabilaan ay pwede ba. So halimbawa, nag-mall ka, galing ka ng mall, tapos ka na mamili, galing ka ng palengke, halimbawa, tas bumalik ka na sa motor, sasakyan mo na si motor, push lang muna uli, push, laging push lang muna para ma-activate yung susi ni Honda. And make sure syempre yung susi or yung remote ay naka-green, ha, para mapagana nyo. Yun, tingnan natin kung nailalak din ba pa kabila. Ang alam ko nailalak ko pa kabila, eh. Yan, kabilaan ng manobela, depende sa parking nyo kung saan po pwedeng nakahawi ang manobela. Kabilaan ay pwedeng ilak, ha. Ayan, oh, nakalak na yan. Sa pag-activate uli, syempre push lang muna uli. Lubog, tapos lipat dito. Yan, wala na yung lock, no? Ayan. Tapos kapag kabubuhayan nyo, kapag basta patay to or walang indicator mga tudes sa dashboard, sa mga Honda Click, sa mga PCX, sa Honda Click 160, 125, ganun yun, eh. Sa Winner X, dito din yun, eh. Sa PCX 160, ADB 160, ADB 150, dito ang indicator niya kung buhay na yung susi, no? Saka makikita nyo naman yun kapag halimbawa na sa dashboard naiilaw yung indicator ng susi kung gumagana, no? So ayan, push lang muna uli, push bago ikot. Yan, yun, ganun lang mga tuds. Napakadali gamitin ito kasi once na halimbawa nagmamadali ka, mabilisan, galing ka sa rides or dumating ka na or nakarating ka na doon sa pupuntahan mo, pag pinatay mo yung ganyan tas nilak mo, yan, rekta, alis ka na, wala ka nang kailangang galaw-galawin na iba pang kumbaga wala ka nang
kahit makalimutan mong nakalagay sa seat, hindi ma-access yan eh. Pero much better kung nakalock talaga yung manubela ng mga tools para iwas kapag ninakaw. Minsan kasi inaakay lang yung motor eh pag hindi nakalock, no. Pero the best talaga tong features na to mga tools, kasi pagdating sa mga sa mga magnanakaw, kasi dito lang din nila kinukuha yun, no, or sinisira lang nila yung susian eh. Pagka yung typical na susian lang, ito dito kapag nasira to, hindi nyo talaga mapapagana ang susi kahit may remote, no. So bago natin makalimutan, pandesal, yung dito niya, no mga tudes, eto dito yung pinakita ko last video, meron din siyang kasama dapat dito sa susi na pang-unlock ng yung isa pang special key dito na pang-unlock naman ng U-box, no. Dito naman yon sa PCX saka sa ADB, nakaganito yan ang itsura. Ayan, may ano yan dyan, yan may kuhanan or may hilahan, no. So yan, hindi ko alam kung kita sa video, pero yon doon mo isusuksok yon, tapos ito-twist mo pa ganon para bumuhos ang seat, no. Dito sa atin wala, kasi walang nakalagay. So sa pagbabalik naman, ayan, itatama-tama lang yung stopper. Ito ganyan lang. Balik na. O, di ba? Madali lang din tagtagin yan, ganyan lang. Good, ayun, nalaglag na. Iingatan nyo lang din mga tools, kasi ito naman hindi naman to basta-basta natatanggal. Either laging yung binubuksan to, masisira din talaga, or magluluwang or magiging paggerper to, madali na to matatagtag. Mas maganda kung halimbawa yan, nakaganyan, may panaklob talaga to eh, kaya dapat ingatan din to para hindi din mabasa yung loob, no. So yun lang. So yun lang mga tudes. Sana may natutunan kayo sa video natin for today. So ride safe always. Peace.